Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Tiniyak kahapon, May 14, ang Philippine Coast Guard o PCG na mayroon na silang matibay na ebidensya na magpapatunay sa umano'y ginagawang land reclamation ng China sa Escoda Shoal. Sa inilabas na post sa social media platform X, sinabi ni National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS spokesperson PCG Commodore J. Tariela na nakumpirma ang nasabing aktibidad ng China sa pamamagitan ng mga nakalap na impormasyon ng PCG vessel BRP Teresa Magbanwa sa lugar. Sa huli hinimok ni Commodore Tariela ang China na manindigan na aminin ang iligal nitong plano at tigilan ang pagsisinungaling. Hataw Balita ngayon. Hinimok kahapon, May 14 ng National Security Council o NSC ang Kamara at Senado na suportahan ang pagpapabilis sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa isang pahayag, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na mahalaga ang gagawing alokasyon ng pondo ng Kongreso para sa fast-tracked AFP modernization upang maisakatuparan ang implementasyon ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Binigyang diin ito na layon ng programa na matulungan ng AFP na maituon ang kanilang atensyon sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na magsasagawa ng maigting na investigasyon ang National Bureau of Investigation o NBI ukol sa umano'y iligal na aktibidad ng mga foreign diplomats sa bansa. Kahapon, May 14, iginiit ni Justice Secretary Crispin Boying Rimulya ang tungkulin ng isang diplomat na sumunod sa batas ng bansang kanyang kinaroroonan. Malagaan niya ito at hindi nararapat na gamitin ang kanilang diplomatic immunity para sirain ang kapayapaan ng Pilipinas. Inilabas ng kalihim ang pahayag kasunod ng napaulat na umano'y transcript at recordings na inilabas ng Chinese Embassy kaugnay sa naging pag-uusap ng isang Philippine military official at Chinese diplomat ukol sa pinagtatalunang Ayungin Shoal. Hataw Balita ngayon. Naghain kahapon, May 14, si dating Senador Antonio Trillanes IV ng mga kasong libel at cyber libel laban kina dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ilang reporters ng SMNI, vlogger na si Banat Bay at iba pang mga social media account na panig sa mga Duterte. Ayon sa dating mambabatas, pinagbibintangan umano siya na dahilan kung bakit nakontrol ng mga Chinese ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Ngayon, nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng hustisya. Hindi natin ito inaasahan nung panahon ni Duterte, kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Paulit-ulit ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko, kaya ngayon kakasuhan ko na sila. Sa isang pahayag, ikinagulat umano ni Roque ang naging aksyon ni Trillanes at sinabing pinatunayan nito na kalaban siya ng freedom of expression. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo kahapon, May 14, ng Manila Electric Company o Meralco ang ipatutupad na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo. Maaring umabot sa halos 100 piso ang magiging dagdag singil sa mga ordinaryong tahanan na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Ayon sa electric company, bunsod ito ng pagtaas sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Kinakailangan nilang dagdagan ng supply mula sa spot market dahil sa taas ng demand noong nakaraang buwan. Hataw Balita ngayon. Good news para sa matagal nang naghihintay ng kanilang mga lisensya at plaka, tiniyak ng Land Transportation Office o LTO na mawawala na ang natitira sa kanilang backlogs ng license cards at plaka ng motor vehicles sa darating na buwan ng Hulyo.
Ayon sa ahensya, sapat na aniya ang supply ng plastic cards para sa driver's license. Ngayong taon kaya wala ng dahilan upang mag-issue pa ng mga papel na lisensya at magkaroon pa ng backlog sa pagre-release nito. Sinabi na rin ni Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong sa Malacanang na matutupad ang zero backlogs target sa July 1. Hataw Balita ngayon. 3 containers na naglalaman ng aabot sa 791 million pesos na halaga ng sigarilyo at vape products ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port o MICP kahapon. Isang tip ang natanggap ng port officials tungkol sa misdeclared na mga kargamento na dumating sa bansa nitong May 11. Idineklara ito bilang tobacco products pero natuklasan sa physical examination na naglalaman ito ng 4,125 master cases ng sigarilyo at 1,053 master cases ng heat sticks na walang printed graphic health warnings. Nadiskubre pa na walang kaukulang permit ang consignee nito na maharap ngayon sa kriminal at administrative cases. Ayon sa isang opisyal ng customs, malaking halaga ng buwis ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa mga ganitong smuggling activities, bukod pa sa panganib na dulot ng mga ganitong produkto sa kalusugan ng publiko. Pagka nakalusot siya, malaki. Hindi lang sa revenue but also dun sa health consideration ng mga tao. Kasi these are unregulated products. So it does not conform with the safety standards na nire-require natin. Like yung, hindi lang yung kita ng gobyerno but yung safety ng mga tao yung pinoprotektahan ng DOC. Hataw Balita ngayon. Naka-red alert status ang Iligan City simula kahapon May 14 bilang paghahanda sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patay sa advisory ng Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDR-RMO na mula rin sa Office of the Mayor, narating si PBBM sa araw ng Huwebes, May 16. Layo ng kanyang pagbisita sa syudad na magbigay ng direktang presidential assistance sa mga Iliganon, partikular sa mga nangangailangan ng tulong. Mahigpit na security measures at traffic management protocol ang ipatutupad sa iba't ibang parte ng syudad na maaaring madaanan ng punong ehekutibo. Inaasahan naman ang pakikisa ng publiko na maging mapagmatyag at makipagtulungan sa mga otoridad. Para sa anumang concern, maaaring tumawag sa CDR-RMO hotline na 0997-7262-692. Hataw Balita ngayon. Upang mapaigting naman ang seguridad sa mga karagatang sakop ng probinsya, nais ng Sangguniang Panlalawigan ng Catanduanes na madaliin na ang planong pagtatayo ng naval base sa probinsya. Si Brian Balderaje, humahataw! Hataw Balita ngayon. Pinamamadali na ng mga lokal na mambabatas sa probinsya ng Catanduanes ang panukalang pagtatayo ng military o naval base sa probinsya. Kasunod ito ng insidente ng iligal na pagpasok ng research vessel ng China sa karagatang sakop ng probinsya at pagkakadiskubre ng isang floating object na hinihinalang isang tracking device sa bayan ng Karamuran, Catanduanes. Kung maaari, ituloy na ang consultation sa mga residente ng Catanduanes para ipagbigay alam ang plano na inihayag ni Senator Tolentino na magkakaroon dito ng base militar or naval base somewhere in Panay, Panganiban. Sa ipinasang resolusyon sa Sangguniang Panlalawigan, nais ng mga provincial board member na ituloy na ang public consultation kaugnay sa pagtatayo ng naturang naval base. Hiniling din ito ang tulong ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang mas mapabilis ang pagsasagawa ng naturang panukala. At hiningi na rin natin ang suporta ng ating butihing presidente na kung maaari ay magkaroon ng regular na patrolya ang ating mga Coast Guard sa ating karagatan. So bali 3 ang resolusyon na ating inahain, resolusyon sa mga mayor, resolusyon sa Philippine Navy at resolusyon sa ating butihing presidente.
Sa oras na maitayo ang naval base sa isla ng Catanduanes, mas mapalalakas at mapaiigting pa nito ang seguridad sa East Coast Seaboard ng probinsya, lalo na sa Pacific Ocean. Sa loob lamang ng isang linggo, 3 resolusyon na ang naipasa ng Sangguniang Panlalawigan kaugnay sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga karagatang sakop ng probinsya. Kabilang narito ang paghiling na magkaroon ng regular na pagpapatrolya ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa mga coastal at sea waters ng probinsya. Samantala, nanawagan din ng pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes sa mga residente nito na nasa mga coastal area ng probinsya, lalo na ang mga mangingisda, na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may nakikitang kahina-hinalang mga barko na namamataan sa kanilang mga lugar. Brian Baldarahe, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Imbes na ibenta, itinapon at ipinamigay na lamang ng ilang mango grower ang mga naaning mangga sa San Mateo, Isabela. Hindi na raw kasi ito maibenta dahil sa sobrang dami ng supply. Si Grace Doctolero, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Itinatapon at ipinamimigay na lamang ang ilang aning mangga sa San Mateo, Isabela dahil sa dami ng supply at bagsak na presyo nito. Ayon kay Frederick Marcos Cayaban, isa sa mga mango growers sa San Mateo, Isabela, wala na silang mapagbentahan ng kanilang mga aning mangga dahil sa stop buying ang ilang biyahero dulot ng oversupply. Iba ma'am, yung pinamigay ko dito sa mga kabarangay ko. Kaysa po mabulok na naman, before siya mapulok, before pwede pa siyang pakinabangan, ipinamigay ko na lang kasi nga stop buying po sila rito, yung mga traders, yung mga namimili, yung mga buying station po ng mangga. Aminado siyang nagkasabay-sabay ang anihan ng mga mango farmer sa nasabing bayan. Sa kanyang manggahan, inaabot na ng 5 toneladang naani kada araw. Naabutan na po ng pagkahinog, ma'am. Kaya, siyempre, yung nahinog na lamog na po. Bali po, hindi po natanggap sa planta, na-reject po. Inuwi na lang po ng truck namin dito sa Isabela. Then, siyempre, na-expose na po sa araw. At saka po nalamog-lamog na sa sasakyan. Pagdating po rito, halos wala na pong pakinabangan. Kaya kung noon ang farm gate price ng mangga ay nasa 30 pesos pataas per kilo, ngayon ang presyo ng mga biyahero naglalaro na lamang ito sa 5 hanggang 7 piso bawat kilo. Sinubukan raw niyang magbenta sa mga pamilihan subalit walang bumibili dahil sa dami rin ng supply ng mga nagtitinda. Dahil dito ay nasisira na lang ang ilang nilang aning mangga at itinapon habang ang iba naman ay ipinamimigay ni Cayaban sa kanilang mga kabarangay upang hindi masayang. Paliwanag ng Department of Agriculture Region 2, nagkaroon ng oversupply ng mangga sa rehiyon. Pagdating mo dun sa merkado na yun, Sir Ding. Pero itong mga reports mismo dun sa farm, lalo na yung mga contract growing na nag-i-spray, ay or ino-offer mo na yung farm mo, dati yun ay nasa 50 pesos daw 30 to 50 pesos. Pero just last week, grabe na yung pagbaba ng presyo. Kasi makita mo naman ngayon nagpipik yung harvesting season. Nakahanda na rin ang ahensya upang ipahiram ang kanilang kadiwa trucks sa mga magsasaka na nagnanais maghanap ng mapagbebentahan ng produktong mangga. Pwede natin ipahiram yung mga sasakyan na yun, because that's part of the commitment of the DA, especially sa AMAS, di ba? And then through our AMAD. Yes. So kaya lang syempre sana maintindihan ninyo na hindi namin siya pwede magsabay-sabay. First come, first serve talaga yan. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Mas sumikling pa ang pwersa ng Israel sa hilaga timugang bahagi ng Gaza. Dahil dito, kinailangang maghanap ng mga sibilyang Palestino ng ligtas na lugar para makaiwas sa inaasahang panganib na maidudulot ng nasabing pagkilos. Ito ang humahataw na balita ni Ka Carriedo. Hataw Balita Ngayon.
Tumindi pa ang bakbakan sa norte ng Gaza kung saan nais ng Israel na makuhang muli ang lugar na naunang nakuha ng Hamas. Sa bandang timog naman, pumasok ang mga tangke at militar sa highway sa Rafah at isinara ang mahalagang daan para sa tulong. Bunsod nito, 100,000 tao ang tumakas sa Gaza para makaiwas sa panganib na maaaring maidulot nito. Kalahati ng populasyon ng Gaza ay napunta sa hilagang bahagi matapos ang evacuation na iniutos noong Oktubre. Nanawagan naman ang Health Authority ng Gaza sa international community na payagan silang buksan ang border sa timog upang makapasok ang tulong, medical supplies at produktong petrolyo para sa mga generator at ambulansya. Samantala, nasawi ang isang United Nations Security Staff member noong Lunes, May 13 nang matamaan ang sasakyan nito habang papunta sa ospital sa Rafah. Ayon sa United Nations Palestinian Refugee Agency o UNRWA, nasa 360,000 na ang lumikas sa Gaza papunta sa mga lupang walang tubig o palikuran man lang. Nakipag-usap ang opisina ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant kay United States Secretary of State Antony Blinken para masabi ang precise operation sa Rafah. Iniulat naman ng State Department na nakipag-usap si Secretary Blinken kay Egyptian Foreign Minister Sami Shukri noong Lunes para kumpirmahing hindi sinusuportahan ng Estados Unidos ang major military ground operation ng Israel sa Rafah. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inanunsyo ng United States government ang desisyon na utusan ng isang China-linked company na ipagbili nito ang iba pa o sa iba ang lupain na kanilang nabili sa malapit sa lugar kung saan nakatayo ang base ng US Air Force. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita. Si Oraline Quijano, live! Hataw Balita Ngayon. Oraline, kumusta na at magandang araw sa inyo ha? Ano bang kumpanya ang bumili ng naturang US land na ngayon ay pinapabenta naman ng gobyerno? Marie, ang Mine One Partners Limited na pag-aari ng mga Chinese national ay bumili ng real estate sa Estados Unidos para sa cryptocurrency mining noong June 2022. Matatagpuan ang nasabing property sa loob ng 1.6 kilometers mula sa Francis E. Warren Air Force Base sa Wyoming. Ito ay tahanan ng bahagi ng US arsenal ng mga intercontinental ballistic missiles. Kabilang ito sa mga dahilan na tinutukoy na nag-udyok sa gobyerno na sapilitang ipagbenta ito dahil sa fears of spying ng China sa Air Force Base. Sa kasalukuyan, binigyan ng United States government ang Mine One Partners Limited at mga partners nito ng 120 days upang ibenta ang naturang lupa. Balik sa'yo, Marie. Oo, Oraline, hindi natin alam kung paano naging bentahan ito kasi given na isa sa malalaking US air base nga yan, Pero bukod sa Mine One Partners Limited, may iba pa bang China-linked company, Oraline, na iniimbestigahan ng United States? Oo, Marie, bukod sa Mine One Partners Limited, inimbestigahan din ng Biden administration ang Chinese telecoms equipment maker na Huawei noong taong 2022 dahil nga sa concern nito na ang mga US cell towers na gamit ng Huawei ay makakuha ng sensitive information mula sa US military bases at itawid ng kumpanya sa China. Kaya patuloy talaga minomonitor ng US government yung iba't ibang mga Chinese-linked companies. Marie? Talagang mahigpitang monitoring ang gagawin dyan. At makikibalita pa rin kami sa iyo ha. Salamat, Oraline Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita Ngayon. Balitang Canada naman tayo, patuloy ang sinasagawang mass evacuation sa mga bayan ng British Columbia sa Canada dahil sa di pa mapulang wildfire na patuloy na lumalawak sa mga lugar sa lalawigan. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita Ngayon.
Lumikas ang libo-libong mamamayan ng hilagang bahagi ng British Columbia dahil sa kasalukuyang volatile wildfire activity na nagaganap at nagbabantang sumira sa mga kabahayan at ari-arian sa bayan. Ayon sa British Columbia Wildfire Service, isang sunog sa distansyang 2 kilometro hilagang kanluran ng Fort Nelson ay nagdulot ng mass evacuation sa 3,500 residente matapos na mailabas ang isang utos mula sa mga otoridad. Nagbabala si Fire Behavior Specialist Ben Boghin na pinalala ng tagtuyot at mas mababa sa normal na snowpack ang matinding sunog na nararanasan sa Parker Lake. Nakaranas ang Canada ng record na bilang ng mga wildfire noong 2023 na nagdulot ng pagtupok ng mga ari-arian at paglikas ng nasa mahigit 250,000 Canadians. 4 na bombero ang namatay at nahaharap ang Fort Nelson sa mga kritikal na kondisyon sa susunod na 48 oras. Ang Fort Nelson at ang Fort Nelson Indian Reserve na matatagpuan sa hilagang sulok ng British Columbia ay may pinagsamang populasyon na humigit kumulang 3,400 katao. Naglaan pa sa Sunset Prairie ng karagdagan 200 pang additional na mga silid para sa mga evacuees dahil sa di maapulang wildfires na nagbabanta na rin sa mga kalapit na komunidad sa Alberta at Manitoba. Habang maraming tao sa Alberta ang inilikas dahil sa sunog sa pagitan ng Fort McMurray at Grand Prairie, inilikas ng mga opisyal sa Manitoba ang mahigit kumulang 500 residente mula sa Cranberry Portage na matatagpuan 700 km hilagang kanluran ng Winnipeg. Samantala, naglabas naman ng evacuation alert ang mga opisyal sa Wood Buffalo, Alberta para sa mga residente ng Fort McMurray dahil sa 55 square kilometers na sunog ay nagdulot ng mapanganib na kalidad ng hangin sa buong British Columbia hanggang Manitoba. Nananatiling bukas pa rin ang mga public at private school divisions sa kabila ng mga evacuation warnings habang kasalukuyang minomonitor ang sitwasyon. Pinagpaliban na rin ang nakatakdang provincial achievement test na nakaschedule para sa linggong ito. Sa ngayon ay inatasan na ng mga residente ng Flin Flon at De Pas na lumikas na dahil sa sunog sa Western Manitoba ay nagdudulot na rin ng mapanganib na kalidad ng hangin sa Saskatchewan at Alberta. Axis Salema, humahataw sa balita ngayon! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Sa ating latest satellite images, 2 weather system pa rin na nakakaapekto sa ating bansa. Ang shear line o banggaan ng mainit malamig na hangin na nasa may silangang bahagi ng Northern Luzon, habang easterlies naman ang umiiral sa nalabing bahagi ng ating bansa. Ang shear line pa rin ang magdadala ng malaking tsansa ng mga kalat-kalat ng pag-ulan, pagkid at pagkulog, partikular na nga dito sa may bahagi ng Northern Luzon, itong Cagayan Valley, kasamang Cordillera at lalawigan ng Aurora. Samantala, ang easterlies ang magdadala pa rin ng medyo mainit at tanghali pa rin sa ating bansa, habang mas malaking tsansa ng mga pulo-pulo or isolated na mga pagkidlat, pagkulog bandang hapon hanggang sa gabi. Kadalasan tumatagal ito ng 1 hanggang 2 oras. Manatili po tayong tumutok sa mga update ng Pag-asa. Naglalabas po tayo ng mga thunderstorm advisory, lalo na po pagdating ng hapon hanggang sa gabi, upang ma-inform po kayo kung saan yung mga specific na lugar, mga detalyadong lugar na magkakaroon ng mga pagkidlat, pagkulog. Sa kasalukuyan din, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang sa pagkatapos ng linggong ito, medyo malit pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo. Bagamat inaasahan natin, posible pa rin hanggang isang bagyo ang maaaring mabuo o papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Mayo. At sa ngayon nga, wala tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas sa pumalaot sa ating mga baybay na mga sakyang pandagat. Kahit yung mga maliliit na mga bangka, bagamat nagbababala tayo sa mga posibilidad ng biglang paglakas ng alon kapag meron tayong mga thunderstorms o mga pagkilat, pagkulog. Kaya iba yung pag-ingat pa rin ang ating kinakailangan gawin. Ang araw naman natin, sisikat, ganap na 5:28 na umaga at lulubog, ganap na 6:17 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Ayan, good news naman para sa mga nag-aabang ng bonus katulad namin ni Amigo at Damiel. Makatatanggap na kasi ng mid-year bonus simula ngayong 15 ng Mayo ang mga civilian government personnel, kabilang ang mga regular casual at mga contractual employees.
Ibinibigay ang mid-year bonus sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno na nakapagtrabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1 ng nakaraang taon hanggang May 15, 2024. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon! Kinumpirma ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman na makatatanggap ng kanilang mid-year bonus simula ngayong araw ng Miyerkules, May 15 ngayong taon ng mga kawani ng pamahalaan. Ibibigay ang mid-year bonus sa mga empleyado ng pamahalaan kasama ang mga regular, casual at contractual employees. Kabilang din sa bibigyan ang mga appointive o elective position pati na ang full-time o part-time sa mga sangay na executive, legislative at judicial branches. Ayon sa kalihim, ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwan basic pay ng mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan na nagtatrabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Hulyo 1 ng nakaraang taon hanggang Mayo 15 ng 2024. Para makatanggap, kailangan na nasa serbisyo pa rin ang isang kawani ng pamahalaan mula May 15 ng kasalukuyang taon at dapat ay nakatanggap ng hindi bababa sa satisfactory performance rating sa pinakahuling rating period o naaangkop na panahon ng performance appraisal. Ang alokasyon ng mid-year bonus para sa mga kawani sa mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at barangay ay itatalaga ng kanilang mga sanggunian na nasa sa ilalim sa mga kondisyon ng patakaran para sa layunin sa ilalim ng DBM Budget Circular No. 2017-2. Bukod dito, ang pondo para sa pagkakalob ng mid-year bonus ay kumpletong inilabas sa mga kinaukulang ahensya sa simula ng fiscal year. Kaya ang pagbibigay ng nasabing benepisyo sa mga kwalipikadong kawani ay nasa jurisdiksyon na ng mga kinaukulang ahensya. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon! Nakapagtala ang mga otoridad ng 8 kaso ng pertussis sa Bicol Region. Dahil dito, muling ipinaalala ng Department of Health sa mga Bicolano ang kahalagahan ng pag-iingat para makaligtas sa nakamamatay na sakit lalo na sa mga bata. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita ngayon! Muling nadagdagan ang bilang ng mga individual na tinamaan ng sakit na pertussis sa Bicol. Batay sa pinakahuling ulat na inilabas ng Department of Health Bicol mula May 4 hanggang May 11, 9 na bagong kaso ng sakit ang naitala sa rehiyon kung saan 4 dito ay galing sa probinsya ng Camarines Sur, 3 sa Albay habang 1 naman ay mula sa Sorsogon. Sa kabuuan, aabot na sa 54 ang bilang ng naitalang kaso ng pertussis sa rehiyon ngayon taon. 14 dito ay laboratory confirmed na habang 4 na po naman ay nasa clinical case pa. Dahil dito muling nagpaalala ang kagawaran ng kalusugan sa mga Bicolano na gawin ang iba yung pag-iingat para makaiwas sa sakit lalo na ang mga bata. Kung nakararamdam na ng mga sintomas gaya ng ubo, sipon at lagnat, tiyakin na laging magsuot ng face mask. Ugaliin na maghugas palagi ng kamay at dumistansya muna sa mga bata. Agad ding kumonsulta sa pinakamalapit na health center para sa atensyong medikal. Paalala din ng ahensya sa mga magulang na alamin ang vaccination status at routine immunization schedule ng kanilang mga anak sa mga health center. Ito pa rin kasi anya ang pinakamainam na paraan para maiwasan ang nakamamatay na sakit. Sa ngayon, 2 kaso na rin ang pagkasawi dahil sa pertussis ang naitala sa rehiyon. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! 5 ang nagpositibo sa 24 na suspected case ng sakit na pertussis sa buong Caraga Region mula January 1 hanggang nitong May 12. Sa 5 nagpositibo, 4 ay nagmula sa Surigao del Norte habang 1 naman sa Agusan del Norte. Ayon sa Department of Health Caraga, 3 na sa rehiyon ang nasawi dahil sa pertussis. Sa ngayon, mayroong 3 active case ng nakamamatay na sakit sa buong rehiyon. Paalala ng kagawaran sa publiko na pairalin at sumunod sa minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng face mask at physical distancing upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Hataw Balita ngayon! Nasa 100,000 hektarya pa ang lupain ng Davao Region para sa coconut planting program ng pamahalaan. Ayon sa Philippine Coconut Authority, pondo na lang ang kulang para mapataas ang produksyon ng nyog sa bansa.
Si Lalaine Moreno, humahataw! Hataw Balita ngayon! Pinapakonsolidate na ng Philippine Coconut Authority ang mga bakanteng lupain sa bansa para sa massive coconut planting program. Kasunod ito ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na target nitong maging top coconut producer ang Pilipinas bago matapos ang kanyang termino. We will be focusing on planting and replanting. So for areas na open pa for planting, so meron tayo dito sa particularly sa Region 11 is sa Davao Region, mayroong 100,000 hektarya pa ng lupain na pwedeng maging coconut plantation. 3,000 hektarya dito ay may pondo na para taniman ngayong taon. Ayon kay PISA 11 Regional Director Juvie Alayon, malaki ang potensyal ng Davao Region pagdating sa coconut industry. Pero kulang umano ang budget para sa fertilizer. Kaya maraming coconut farmers ang hindi nakatatanggap ng mga pataba. Maliban sa pagpaparami ng plantasyon ng niyog, mas mainam-anya na tutukan din ng pamahalaan ang fertilization para mapataas ang coconut production. In support sa planting, dapat meron ding support sa sa fertilization kasi yun ang immediate na mag-correct ng production natin eh. Ang organic agricultural grade salt ang ginagamit na pataba para dumami ang bunga ng niyog. Karamihan sa locally sourced na asin ay nabibili sa Pangasinan. Ayon sa PSA, ang isang puno ng niyog ay kayang magbunga ng mahigit 100 piraso sa loob ng isang taon. Pero dahil sa kakulangan ng asin, umaabot lamang ito sa 60 hanggang 70 piraso. Sinisimula na rin ng ahensya ang pagtatanim ng mga hybrid na niyog na mas marami ang bunga. Ang Pilipinas ang pangunahing nagsusupply ng mga coconut products sa mga bansang Amerika, Europa at China. Ilan sa exported coconut products ng bansa ay coconut oil, desiccated coconut, virgin coconut oil, cocoa sugar, coconut water, copra at cocoa fiber. Unti-unti na ring tumataas ang demand ng buko sa ibang bansa. Ang buong Davao Region ay mayroong 447,908.85 hectares ng coconut plantation at 53,543,990 coconut trees. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Nagbabanta sa ngayon ng posibleng mangyaring flash floods at tornado sa timugang bahagi ng Estados Unidos na muling tatamaan ng matitinding bagyo. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon! Muling nakatanggap ng panibagong malakas sa bagyo ang nalubog ng bahagi ng South United States na nagdala ng panibagong banta ng mapanirang hangin, tornadoes at flash flooding sa mga bahagi ng Texas na nitong unang bahagi ng buwan ay kinailangang iligtas ang daang-daang tao. Maliban sa malakas na ulan na bumagsak sa kahabaan ng Gulf Coast mula East Texas hanggang Mississippi, ay meron ding hurricane-force wind gusts na umabot sa 80 miles per hour ang iniulat sa Florida Panhandle. Naisailalim sa flood watches ang mahigit sa 9 na milyong tao mula Central Texas hanggang Southeast Georgia, kaya maaaring makakita ng pagbaha ang mga metropolitan hub na New Orleans at Shreveport sa Louisiana, Mobile sa Alabama at Tallahassee sa Florida. Tinatayang ang pinakamalakas sa buhos ng ulan ay sa southeastern Louisiana hanggang sa western Florida at ang rainfall rates ay maaaring umabot sa 30 pulgada bawat oras at kung isasama ang bumagsak noong linggo ay aabot ito sa 8 pulgada sa kabuuan. Kasalukuyang matataas pa rin ang mga river gauges sa silangang Texas at Louisiana na dulot ng bumagsak na ulan na nakalipas sa linggo, lalo na sa Trinity River, at inaasahan na ang magkakasunod na pag-ulan ay lalong iniiwang vulnerable sa flash flooding ang mga ilog. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Nag-invest ng $4.3 billion ang Microsoft sa Choose France Summit ng France para sa Artificial Intelligence o AI ng bansa. Sa Estados Unidos naman, inaprubahan ng US Energy Panel ang patakaran sa pagpapalawak ng renewable energy kasabay ng pagsasampa ng kaso ng US Airlines
sa Biden administration dahil sa patakaran sa transparency ng fees. Samantala, kumpanyang Shein nagpaplanong lumipat sa London mula sa New York Stock Exchange. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Nag-invest ang Microsoft ng $4.3 billion o 248 billion pesos sa artificial intelligence o AI sector ng France. Inanunsyo ito sa Choose France Summit na pinangungunahan ni French President Emmanuel Macron. Ito ang pinakamalaking investment ng Microsoft sa France na nilalayong matulungan ang AI capabilities ng bansa. Kasama sa investment ang pagpapalawak ng cloud at AI infrastructure at pagdadala ng 25,000 Advanced Graphics Processing Units o GPU sa taong 2025. Magpapaturo rin ng Microsoft ng 1 milyong tao sa paggamit ng AI sa taong 2027. Maaring makatulong ito sa France sa tech industry at posisyon sa innovation. Samantala, naaprubahan na ng Energy Panel ng Estados Unidos ang isang patakaran na magdadagdag ng renewable energy. Mas mapadadali na ang pagdaragdag ng wind at solar energy sources sa power grid na makatutulong sa layon ni US President Joe Biden na maputol ang carbon emissions sa taong 2050. Patungo ang hakbanging ito sa pag-update ng tumatandang power grid at sa pag-handle ng bagong pangangailangan at sa pagbabawas ng reliance sa fossil fuels. Sa kabila ng mga debate sa cost and consumer impact, nakikita ang patakarang ito na susi para ma-i-advance ang clean energy at ma-i-address ang mga issues sa climate change. Kakasuhan naman ng US Airlines ang Biden administration para mapigilan ng isang bagong patakaran na kakailanganin pang i-disclose ang mga fees. Maaari kasing maging komplikado ang proseso ng pagbabayad ng mga customers kung gagawin ito. Layunin sana ng patakarang ito na makatipid ang mga consumers ng $500 million o 28.8 billion pesos sa isang taon para hindi makita ang nakatagong mga fees. Ang Southwest Airlines lang ang hindi sumali sa kaso na sinasabing nakalinya naman ang patakaran sa kanilang policies ng pagkakaroon ng transparency sa mga fees. Sa ibang mga balita naman, nagpaplano ang Shein, isang fast fashion giant, na magkaroon ng listing sa London IPO pagkatapos ng mga problema sa Estados Unidos dahil sa problema sa regulations ng mga mambabatas. Maaari magkaroon ng Shein ng filing sa London Stock Exchange sa buwang ito. Ang kanilang paglipat sa London ay maaaring magmarka ng isang malaking hakbang sa kumpanya at sa global IPO scene. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Good news naman para sa ating mga kababayan na nasa Land Down Under dahil sa ikalawang pagkakataon ay mayroon muling sobrang pondo ang pamahalaan ng Australia na ipamamahagi sa mga mamamayan nito. Nakatulong dito ang maayos na employment sa bansa at ang mataas na presyo ng kanilang mga kalakal. Ito ang humahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita ngayon. Ang figures mula sa Treasury ng Australia ay inaasahang maglalabas ng sobrang pondo na aabot sa 9.3 billion Australian dollars para sa kasalukuyang fiscal year hanggang June 2024. Kasunod ito na naitala ang 22.1 billion Australian dollars surplus budget ng bansa noong nakaraang taon. Bunsod nito, inaasahang magbabawas ang pamahalaan ng tax kasabay ng pagbibigay ng mga cost of living relief upang mapahupa ang inflation. Ayon kay Australian Treasurer Jim Chalmers, ang labis na budget ay isang matibay na indikasyon ng mahusay na economic management ng Labor government. Ngunit marami pa rin ang aniyan dapat pagkagastusan ng pamahalaan. Kabilang narito ang pagpondo sa Future Made in Australia Subsidy Program na layong tulungan ng mga lokal na negosyo, ang gasto sa depensa ng bansa at mga hakbang upang mabawasan ang bayarin sa mga pamantasan. Dagdag pa ni Chalmers, unavoidable at warranted ang mga naturang gastusin. Charles Corpus, humahataw sa balita ngayon. Ipinatupad na ang e-travel custom system sa Philippine Embassy sa United Arab Emirates. Naglabas naman ng holiday closure notice ang konsulado ng Pilipinas sa New York. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Naglabas ang konsulado ng Pilipinas sa New York ng holiday closure notice sa May 24, 2024, araw ng Lunes para sa paggunita sa Memorial Day.
Magre-resume naman ang pasuguan sa May 28, 2024, araw ng Martes. At kung kayo may emergencies, tumawag lamang sa hotline number ng konsulado sa 197-294-0196. Inanunsyo naman ng Embahada ng Pilipinas sa UAE ng Bureau of Customs or BOC at ang Department of Information and Communications Technology or DICT ay ipatutupad na ang e-travel customs system sa mga operational international airports sa Pilipinas. Lahat ng mga pasahero na aalis at darating ay kinakailangan sagutin ng Electronic Customs Baggage Declaration Form or ECBDF at ang Electronic Currency Declaration Form or ECDF. Kinakailangan nitong sagutin sa loob ng 72 hours bago ang pagdating at pag-alis mula sa Pilipinas. Para naman sa iba pang impormasyon at para makita ang mga forms na ito ay bumisita lamang sa e-travel website na makikita sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa UAE sa facebook.com/PH in UAE. At maaari din yung i-download ang eGovPH application para makita ito. Inaanyayahan ng ating mga kababayang guro at mga kawani ng paaralan sa Laos na dumalo para sa gaganaping kamustahan at salo-salo sa ika-23 ng Mayo sa taong ito. Gaganapin ito sa pasuguan ng Pilipinas sa Vietnam alas 5:30 ng hapon. At kung kayo nais makibahagi ay bumisita lamang sa link or scan ang QR code na makikita sa official Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Laos sa facebook.com/PHInLaoPDR. Samantala, inaanyayahan rin ng ating mga kababayan sa South Korea para sa isasagawang Pistang Pinoy 2024. Isasagawa ito bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Pilipinas at Pambansang Araw ng Migranting Manggagawa at bilang paggunita na rin sa ika-75 na taon na relasyong diplomatiko ng Republika ng Pilipinas at Republika ng Korea. Magpapasimula ito sa June 9, 2024, araw ng Linggo mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At para naman sa iba pang impormasyon at kung kayo naman po ay nais makibahagi ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Korea sa facebook.com/PH in Korea. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At sa atin namang mabilisang shout-out, happy birthday kay Jopers Tulyao, Louie Lipanya, at happy Sabbath kay Sis Achi Sibulo, at shoutout din kay Sis Luming. Pinasya-shoutout din niya si Sis Minerva Mesa na suki natin sa Hataw Balita. Kayo din, Maria Miel. Oo, shout out na dito sa mga kasama namin sa Austin, Quilinan, San Antonio. Siyempre kay Sis Araceli Grajeda dyan sa Pilipinas. At sa aking Mia Moore, may lunch, may dinner na ba tayo? Ayan, Amiel, go ahead. Ako din bumabati sa aking kapatid, kay Japheth, na belated happy birthday. Sa aking pamangkin, kay Steven, belated happy birthday din. At sa mga May celebrants dito sa Taiwan at ganun din sa South Korea, happy Sabbath anniversary po sa inyong lahat. Ayan, of course, yung ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din sa mga tagapakinig natin ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan, Kapitulo 4, talatang 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-15 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, May 15 na po, 2024. Mula naman rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Ako naman si Amiel Pascual mula rito sa Zhubei City, Taiwan, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga. Saisen!